So sa ibinigay na package ng Golden State Warriors para kay Lauri Markkanen ngayong free agency, inaasahan nga natatanggihan ito ng Utah Jazz dahil 4 na first round pick nga lang inaalok ng Dubs sa first time All-Star. At kung magkaroon man ng karagdagan ay posibleng maisama lamang si Moses Moody at Andrew Wiggins na alam nating medyo mabigat ang kanilang kontrata sa luxury tax ng Warriors. Ngunit kung ikaw nga ang general manager ng Jazz, hindi pa nga ito sapat sa kanilang all-star caliber na si Lauri Markkanen dahil ang player nga na kanilang bibitawan ay nag-a-average ng 20 points per game at nakakapagbigay pa nga ito ng spacing sa kanyang mga teammates na alam nating magiging fit talaga sa sistema ni Steve Kerr. Ganun pa man ang tanging paraan para mailand ng Warriors si Lauri Markkanen sa Bay Area ay isakripisyo si Jonathan Kuminga sa package dahil siya nga lang ang may mataas-taas na value sa players ng Golden State Warriors. At siguradong hindi nga ito matatanggihan ng Utah Jazz dahil ang goal nga nila sa ngayon ay makapag-build ng mga talented players na may kukumpara na lamang natin ngayon sa team ng OKC Thunder. Well, kung paninindigan ng Warriors front office si Jonathan Kuminga ngayong off-season, posible na hindi talaga nila pwedeng makuha si Markkanen sa Jazz at ang tanging option na lamang sa team ng Golden State Warriors ay pagpilian si Zach LaVine at Brandon Ingram. So ang dalawang player nga na ito ayon sa mga eksperto ang magsasalba kay Jonathan Kuminga sa Dubs dahil kung magkakaroon man ng transaction ng Warriors sa New Orleans Pelicans at Chicago Bulls, possible nga na maikip pa nila si Jonathan Kuminga dahil nandyan nga ang iba nilang mga batang players na si Brandon Podziemski, Trayce Jackson-Davis at Moses Moody. At nandyan pa nga si Andrew Wiggins na kinakailangan talaga ng Warriors na ma-trade ngayong off-season dahil napakabigat nga ng kanyang kontrata sa luxury tax ng Warriors. At ang maganda pa nga sa dalawang player na ito ay napakababa ng kanilang value at magiging afford nga lang ito ng Warriors front office dahil pwede nga lang maging senaryo na bigyan lamang nila ng mga picks ang mapipili nila kay Zach LaVine at Brandon Ingram upang magkaroon nga ng deal sa magkabilang team. At kung sa palagay naman ng Chicago Bulls at Pelicans na lugi sila sa trade, pwede naman magdagdag ang Warriors ng alinman kala Moses Moody, Trayce Jackson-Davis at Brandon Podziemski upang maging balanse ang trade sa magkabilang kupunan. At dahil nagfo-focus sa ngayon ang Golden State Warriors sa mga offensive player ngayon sa free agency, ayon nga sa mga fans ay mukhang nakalimutan na nga daw nilang kumuha ng legit center dahil sa ngayon nga ay si Kevon Looney at Draymond Green na lamang ang natitirang sentro sa kanilang lineup at hindi pa nga sila totaling itinuturing na sentro dahil ang totoong posisyon nga ni Looney at Draymond Green ay mga power forward at nagiging sentro nga lang sila kapag desidido si Steve Kerr na gumamit ng small ball lineup. As of now ay marami pa nga mga available na big man sa free agency dahil nandyan pa nga sila Robert Williams, Mason Plumlee, Precious Achiuwa at Daniel Theis. At marami pang mga centers na pwede nilang i-acquire na pwede talagang maging fit sa sistema ng Golden State Warriors.